dito upang bumili ng pagkain. Yes, okay. Pagpatuloy po. Kaming lahat ay mga anak, isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga espiya. Kanyang sinabi sa kanila, hindi pumarito kayo upang tingnan ang kahubaran ng lupain. Ngunit, kanilang sinabi, kami iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. Ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa ay wala na. Sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinabi ko sa inyo. Kayo'y mga espiya. Sa pamamagitan nito ay masusubo kayo kung paanong nabubuhay si Paraon. Hindi kayo aalis dito malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo at dalhin dito ang inyong kapatid habang kayo ay nasa bilangguan upang masubok ang inyong mga salita. Kung may katotohanan sa inyo at kung wala, kung paanong nabubuhay ang Paraon ay tunay na mga espiya nga kayo. Silang lahat ay kanyang inilagay na magkakasama sa bilangguan sa loob ng 3 araw. Nang 3 araw, sinabi ni Jose kanila, gawin ninyo ito at kayo'y mabubuhay sapagkat may takot ako sa Diyos. Kung kayong mga taong tapat, maiwan ang isa sa inyong magkakapatid kung saan kayo'y nakabilanggo at ang iba ay humayo upang magdala ng trigo dahil sa tagutom sa inyong mga sambahayan. Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Ganito'y mapapatutuhanan ang inyong mga salita at hindi kayo mamamatay. At kanilang ginawa ang patuloy po sa verse 21. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanang tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kaniyang kaluluwa nang namamanhik sa atin, at hindi natin siya dininig, kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig. Kaya naman narito ang kaniyang dugo ay nagsasakdal. 23. At hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila at umiyak. At siya'y bumalik sa kanila at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon at siya'y tinalian sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy ipinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kani-kaniyang bayong at sila'y bigyan ng mababaon sa daan. At ginawa sa kanilang gayon. 26. At kanilang pinasan ng trigo ang kanilang mga asno at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kaniyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kaniyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kaniyang salapi at narito nasa labi ng kaniyang bayong. At sinabi niya sa kaniyang mga kapatid, ang salapi ko ay nasa uli at narito nasa aking bayong. At kumutob ang kanilang puso at nangagtinginan na nanganginginig na nagsasabihan, ano itong ginawa ng Diyos sa atin?
At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan at isinaysay nila sa kaniya ang lahat na nangyari sa kanila na sinasabi. Verse 30, ang lalaking Panginoon sa lupaing yaon ay kinausap kami na magilas at inari kaming mga tiktik sa lupain. Ngunit aming sinabi sa kanya, kami ay mga tapat, hindi kami mga espiya. Kami ay 12 magkakapatid, mga anak ng aming ama, ang isa'y wala na, at ang bunso ay nasa aming ama. Ngayon, sa lupain ng Kanaan. Sinabi sa amin ng lalaking iyon na pinuno ng lupain, sa pamamagitan nito ay makikilala ko kayo kung kayo ay mga tapat. Iwan ninyo sa akin ang isa sa inyong mga kapatid, umalis kayo at magdala ng butil para sa tagutom sa inyong mga sambahayan. Sa huling talata, ang sabi rito, dalhin ninyo rito sa akin ang inyong bunsong kapatid upang aking maalaman na kayo'y hindi mga espiya, kundi kayo'y mga tapat. Saka ko isasauli sa inyo ang inyong kapatid at kayo'y makakapangalakal sa lupain. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. 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 Mga kapatid, tayo po ay Pero may 35 to 38 pa po, Pastor. ano nga Pastor Kay Monching, tuloy mo hanggang 38. Parang yung Bible mo ata ay ibang version na. Ito po hanggang 38. Tapusin natin yung chapter sorry po. At sa pagpapatuloy po, nang inalisan nila ng laman ng kanilang mga sako sa sako ng bawat isa, ay nakalagay ang kanya-kanyang bungkos ng salapi. Nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga bungkos ng salapi, sila ay natakot. Sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, pinangungulila ninyo ako. Si Jose ay wala na, at si Simeon ay wala na, at kukunin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng ito ay nangyari sa akin. Nagsilita si Ruben, 37, sa kanyang ama, maaari mong ipapatay ang aking 2 anak kung hindi ko siya maibabalik sa iyo. Ibigay mo siya sa akin at siya'y ibabalik ko sa iyo. Sa huling talata, sinabi niya, hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na. At siya na lamang ang natitira kung mangyayari sa kanya ang anumang kapahamakan sa paglalakbay na inyong gagawin, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa may kapanglawang sa Sihon. Pagpalain ng Diyos, sa umagang ito ang kanyang mga salita. Amen. 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 O sa inyong lahat, mga kapatid na bumasa. Amen. Yeah, salamat po. Ngayon pong umaga ay napakaganda na ating po muling ripasuhin ang mga storyang ito. At ang nakikita ko dito, mga kapatid, personally, ay kung paanong binubuo ng Diyos ang puzzle, no, sa buhay ng pamilyang ito, para may mga missing puzzle.
But God is holding every puzzle, no? Bawat yugto ng buhay nila. At lahat ng mga nangyayari ay sa ikabubuti ng lahat. Sa buhay ng pamilya ni Jacob na hindi po nila alam yon. Pero sa puntong ito, mga kapatid, ay napansin ko yung lumapit po yung mga kapatid ni Jose sa kanya. Na-recognize kaagad ni Jose yung kanyang mga kapatid. Siyempre, hindi naman siya nakilala dahil maaaring ba na itsura niya at hindi nga ini-expect ng mga kapatid niya na siya ay buhay pa. At hindi nila alam kung saan talaga siya dinala. Pero ang gusto ko po dito yung pinaka main point ng leadings ng Diyos sa buhay nila. Nung sa verse 9 ng si Jose, then Joseph remembered the dreams when he had dreamed about them. Naalala niyo po mga kapatid yung dream? Seryoso po ba kayo mga kapatid? Sa pagbabasa ng Biblia? Anong panaginip? Anong panaginip po? Ano po? Inuyukod po sa kanya. Ayan, okay. So, ang napanaginip po ni Jose ay yung unang tagpo na kung saan siya po ay kinagalitan ng kanyang tatay at pinagselosan ng kanyang mga kapatid o nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid dahil ang interpretation nila ay nagyayabang si Jose kasi ay may tungkol sa pagyukod sa kanya ang kanyang mga kapatid na mas panganay sa kanya at yung tatay niya na tatay nga niya. Hindi nila matanggap yon mga kapatid. Pero yung panaginip na yon ay ipinakita na kagad kay Jose na yun ang magiging huli na tagpo ng kanilang buhay. Pero mga kapatid, ang habang-habang panahon, haba-habang panahon at taon ang pinalipas, unti-unting ibinigay ng Panginoon ang fulfillment hanggang sa araw na ito. At alam niyo mga kapatid, ang nakikita ko po dito na point ay yun pong yung youthful prophetic ni Joseph ay tinake niya sa puso niya yon. Sabihin na serious talaga siya doon. Honest siya. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, kaya si Jose ay mahal na mahal ng kanyang tatay. Dahil nakikitaan niya si Jose ng isang katangian na ang mga itinuturo po ni Jacob sa kanya ay talaga na-adapt ni Jose. At ang isang magandang katangian ni Jose ay honest po siya. Kaya nung sabihin po niya yung kanyang dream, very honest po siya. Hindi siya nagyayabang, very honest siya. And then, ito po ay nasa puso ni Jose, and he takes it very seriously. Kaya noong makita po niya yung senaryo, yung tagpo, naalala niya kaagad yung panaginip. Ito yun pinakita sa akin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang akin pong reflection, ang impact nito sa atin, maging sa akin, mga kapatid, sa ating lahat, kapag hindi talaga tayo nag-take seriously sa mga bagay na inire-reveal ng Panginoon sa atin, mabilis nating makakalimutan ang mga bagay na inihayag niya na nung una pa sa atin. Katulad nung kanyang mga kapatid. Dahil wala lang sa kanila iyon, mga kapatid, napansin nyo, wala lang sa kanila iyon, mabilis nilang nakalimutan yung sinabi ni Jose sa kanila. O kaya ay hindi naman mabilis nalimutan, talagang hindi nila pinansin sa mahabang panahon, wala na silang naalaala, hindi nila naisip, hindi na dumating sa remembrance nila na yun nga yung fulfillment. Pero si Jose, mga kapatid, pareha-pareha sila ng period na pinagdaanan, pareha-pareha sila ng taon na magkakahiwalay. Pero noong makita ni Jose yung mga tagpo na yun, ang kaagad na dumating sa isip niya ay ang pangarap o panaginip na ibinigay sa kanya ng Panginoon.
So the lesson here, mga kapatid, for me is marirecognize lang natin ang katuparan ng bawat ipinapahayag ng Diyos sa atin na nasa paligid natin, lalo na tayong mga members, yung prophetic fulfillment ng lahat sa paligid natin, kung atin pong tinitake seriously ang lahat ng mga pagkakataon na mag-aral, no? So we do it this way, mga kapatid. We wake up every morning, early in the morning, every day, just to take it seriously, na ipakita sa atin ng Panginoon ang mga panukala niya. Kasi we are very serious on this, no? Ang ganda po ng mga intentions natin, malinis ang kalooban natin. Merong alam tayong ibibigay ang Diyos sa atin ng mga sorpresa araw-araw. But we will take it seriously every day. At naniniwala po ako na sa bawat isa sa atin, may ginagawa ang Diyos na pwede nating baunin at isang araw, maalaala natin lahat ng mga pinag-aaralan natin dito at magbibigay ito sa atin ng lakas. Lalo na sa mga pagharap natin sa mga mabibigat na yugto na pinagdadaanan natin sa buhay. And we will be strong spiritually to face any conflicts, any crisis, and any difficulties ng ating Christian life. At makikita natin ang Diyos ay gumagawa sa gitna ng mga karanasan na ating nararanasan. Ito lang po ang isa sa mga nakita kong reflection para sa akin. Ay meron pa rin pong iba, pero gusto ko pong ibigay sa inyong panahon. Maraming pong salamat. Okay? Meron po kayong gustong i-share dito, mga kapatid? Mga spiritual lessons, mga value system na nakita nyo bilang mga pwede nating i-adapt ng mga Kristiyano. Ano yung mga values na pwede nating i-adapt sa buhay ng tagpong ito sa ating nabasa? Okay? Meron po kayong gusto sabihin, mga kapatid? Andyan na ba si Pastor Joel? Wala pa, no? Saglit. Joel Malyari. Wala pa. Wala pa. Sige. Alright. So, ayan. Bukas ng camera si Brother Melvin. Brother Melvin, sige po. Sige po. Ito. Una yung tungkol sa mga kapatid ni Jose. Parang sila ay rito yung nakonsensya. Ayan, nakonsensya, no? Minsan sa ating mga kasalanan, no? Sa atin, tayo may ginagawa matagal na nagawa na, may mga nagawa tayong kasalanan na akala natin na lipas na, no? Pero sa kagaya ng sa kwento ng mga kapatid ni Jose, dumating yung panahon na pinaalala sa kanila ng Diyos yung kanilang mga kasalanan, hindi upang parusahan, kundi upang magsisi at magbago, no? Kasi naalala nila yung nangyari sa ginawa nila kay Jose. Sabi dito sa Genesis 42:21, katotohanan tayo sa larin tungkol sa ating kapatid. Ayan, kaya dumarating sa atin ang kahapisang ito. So, kaya naalala nila kung bakit sila nangyayari yung ganun sa kanila. Dahil sa ginawa nila sa kapatid nila, no? So, nagsisisi sila. Para bagang sila yung nagsisisi dito, no? So, minsan sa ating buhay, may mga nagawa tayong mga kasalanan na matagal na. Akala natin ay lipas na. Ngunit pinapaalala ng Diyos sa atin. Hindi para parusahan tayo, no? Kundi para magsisi tayo. Pangalawa, ito naman yung pagsubok at layunin, ayan, no? Ng Diyos. Hindi agad nagpatawad si Jose nung nakita niya yung kanyang mga kapatid. Sinubukan niya muna yung kanyang mga kapatid. Hindi para gumanti, kundi para makita kung sila ay nagbago na ba. Yan. Gusto niya malaman kung nagbago na ba yung kanilang mga kapatid. Ganito yung kumisan na ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi agad niya binibigay ang kasagutan sa ating mga panalangin, kundi sinusubok muna ang ating puso kung talaga bang tayo ay legit yung ating paglapit sa Kanya at pagbabago. Gusto nating magbago, no? Sabi nga sa Genesis 42:18, gawin ninyo ito at mga buhay kayo sapagkat natatakot ako sa Diyos. Sabi nga, no?
So, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nagpapakita ng tunay na pagbabago. Ano po? Tunay na pagbabago. So, sa pangatlo naman, yung pagmamahal ng Ama. Si Jacob ay tunay na nalulungkot. Ano? Kasi nawala na nga si Jose. Unang-una, nawala pa si Simeon dahil umuwi ay siyam na lamang. Ano? Si Simeon ay pinaiwan ni Jose. Ngayon, gusto pang kunin pati si Benjamin. Ano? Kaya sa atin, sa gitna ng mga pagsubok, ramdam natin yung kanyang takot. Naramdaman yung kanyang takot at bigati. Ano? Minsan tayo rin ay parang si Jacob, takot mawalan, takot masaktan ulit. Ngunit sa likod naman ng lahat, may plano ang Diyos. Ano? Kaya dapat huwag tayong matatakot sa ating buhay. Huwag tayong takot mawalan. Huwag tayong takot masaktan ulit. Sa madaling salita, huwag tayong matakot sa ating buhay. Dahil sa likod ng mga pangyayari na nagaganap sa atin, ay may plano ang Diyos. Yun po yung reflection ko po. Amen. At first morning, salamat Brother Melvin. Meron pa po ba kayong nakita mga kapatid na sa inyong pagbabasa ay pwede nating pagsalu-saluhan mga kapatid? Sige po. The table is open to each one of us. Mag-share po tayo. Sige. Yes, Brother Edmond. Nakita ko po dito yung pagpapatawad. Pagka minsan hindi madali na magpatawad agad-agad. So sa ginawa po ni Jose, napakalalim po nung sugat na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kapatid. Pero hindi po niya ginantihan, no? Pero hindi rin niya ganun kabilis ibinigay yung pagpapatawad sa kanila. Parang mas pinili niya po yung process na binigay niya ng chance yung kanyang mga kapatid na parang suriin yung kanilang mga sarili at ma-realize yung kanilang ginawa. Diba? At kumbaga hindi instant. At hindi rin naman siya naghiganti. Binigyan niya ng time para hindi niya isinara yung puso niya sa reconciliation. So yun po yung parang nakita ko na bagamat tayo practical takeaway ko, Pastor, din sa nature natin, sa pagiging tao, yung nasasaktan, na po-frustrate, na di-disappoint sa mga nangyayari, pero yung pagkakasundo, yung reconciliation, yung process na yun ng pagpapatawad ay part ng ating pong paghilom pag tayo po ay nasasaktan o pag tayo po ay nakakasakit din sa iba. Yan, salamat po, no? Talagang medyo yung point na yan nakaka-relate tayong lahat. Marami pong salamat, no? Normal talaga sa atin yan na dadaan sa mga ganyan, nasasaktan tayo. Pero kapag tayo ay dumaan sa mga proseso na yun, mabilis tayo makaka-cope up, lalo na yung magbigay ng forgiveness sa mga sumugat sa atin kung daily ay equip tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Yung bang palagi natin na-appreciate how the Lord works in our experiences. Brother Melvin, Pastor Melvin, Labansa, nagbukas po kayo ng camera. Yes po, happy God first morning po, Pastor Jerry. Happy anniversary pala sa inyo ni Ma'am Karina. Thank you po. Yeah. Kalahin mo, no? Ngayon po ay napakabuti ng ating pong Panginoon at dito po sa Genesis chapter 42, yung pong story ni Joseph at yung kanyang pong mga kapatid. Marami tayong matututunan. Pero isa sa mga naalala ko rito at nagpukaw din sa aking isipan, naalala ko yung sinabi ng aming professor noon, your sin will find you out. Yan. Hina-highlight ng Panginoon minsan yung ating pagkakasala. So dito dahil sa taggutom, yung mga kapatid ni Joseph ay kailangan nilang harapin yung dati nilang ginawang pagkakasala na maalala nila kung anong ginawa nila kay Joseph. Pero ito pala mga kapatid ay
ang Panginoong Diyos ang may kaloob nito. Hindi para tayo ay sirain minsan, na lumalabas yung ating pagkasalanan, mga kapatid, ano? Pero hindi yun ang paraan ng Diyos para sirain tayo, kundi para tayo ay gumaling, para tayo ay makita natin paano tayo humingi ng tawad sa ating pong Panginoong Diyos. Ma-awaken ba yung ating pong mga pag-iisip na ay, ako pala yung nagkakamali. Way pala to ng Panginoon para tayo maging humble. Kaya sabi sa Psalms 139, 23-24, "Search me, O God, and know my heart. See if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Ito, napaisip lang ako, Pastor, no? Alam ng Panginoon Diyos na pwede kang mag-repent, no, sa ating pagkakasala. Alam ng Panginoon yun eh. Alam din ng Panginoon na hindi ka rin mag-repent. Di ba? Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, mag-repent tayo. Yun ang gusto ng Panginoon, mag-repent tayo eh. Kaya may mga pagsubok siyang pinahihintulot na ibinibigay sa atin para mas malakas yung repentance natin. Kasi alam naman ng Panginoong Diyos, pwede kang mag-repent, pwede hindi. Di ba? Pero yung kalooban ng Panginoon, mag-repent tayo. Kaya pinahintulot ng Panginoon yung mga trials sa buhay po natin. Kasi gusto ng Panginoon, mas mabigat yung repentance natin. Kasi ganoon tayo kamahal ng ating pong tagapagligtas. Yun nakita ko dito, napakalalim ng mercy, napakalalim ng pagmamahal ng Panginoong Diyos sa mga tao kahit gaano ito makasalanan. So happy God first morning po sa inyo pong lahat. Amen. Amen. Salamat, Pastor Ronaldo. Ang ganda. Ang oras po natin ay alas 4:35 na ho ng umaga. At nakikita ko pong wala pa rin dito ang atin pong sinong ano ngayon, ang reader ngayon. Ikaw ba, Brother Rudy? Wala. Si ano pala, si Sir Joel Malyari. Hi, Joel. Ang lungat ang ating pong Lest We Forget. Pwede po bang may aagapay sa atin? Pastor Nelven, meron ka ba diyang Lest We Forget book? Pastor. Meron po. Pastor Nelven, sige. Pastor Nelven. I-ready lang po natin, ha? Tuloy po natin po reflection. May oras pa po tayo. Dito po mga kapatid ay akin pong ginuhitan sa ilang mga points. Ang value system ng family, no? Family is, our family may not be perfect. This family is not perfect, mga kapatid. Really dysfunctional family. Ito po yung napaka-dysfunctional na family. Simula't simula pa, kita na natin that they are not functioning well sa expectations natin bilang mga Kristiyano. And I believe you are disappointed seeing this kind of people na meron silang Diyos na pumili sa kanila, lalo na kay Jacob, may pangako siya galing sa Panginoon. Pero mahirap talang magkaanak ng ganitong karaming lalaki, ano? Sino ba sa inyo ganito yung mga anak na ganitong lalaki, no? Talagang, tapos iba-iba pa yung pamilya nila, iba-iba pa yung mga nanay nila. This family was really tested, mga kapatid. Talagang tested and proved sa lahat ng mga pagsubok. Nakikita ko na katulad ng pamilya nila, pamilya rin natin ay ganun. Dumadaan tayo sa iba't ibang mga pagdadalisay ng, alam nyo na, alam ko kung nakaka-relate din kayo sa akin, mga dinadalisay tayo ng mga tagpo ng buhay natin araw-araw. Our patience were tested. Our love, forgiveness. Ano pa ba mga kapatid? Yung mga magagandang value system ng family ay nasusubok. Sasama na po dyan yung selos, no? At pagkatapos ng lahat ng tagpo, ang pinakamahalaga, hindi ho yung dysfunctionality. Hindi ho yung mga pinagdaanan ng ating pamilyang masasakit. Ang, may bahagi sa paghubog sa ating pagkatao. Pero ang lahat, ang maganda ay yung dulo na kapag ka nandun na ho yung transformation, ay bumalik tayo sa Diyos. No? Ang pamilyang ito ay wala silang ibang binalikan
matapos ang lahat ng mga pangyayari, bumalik lang lahat sila sa Diyos na nagbibigay ng papuri sa Kanya. Pero gusto ko po yung development nung pagpapatibay ng isang karakter at isang value system na pwede pong baunin ng lahat sa atin. Yung pong kahalagahan ng honesty. No? Yung kahalagahan ng honesty. Dito po sa tagpong ito ay maraming beses na binanggit yung pagpapatotoo na sila ay honest. And kinakailangan yung honesty ay dumaan sa test. At nakita niyo po dito mga kapatid, ay kinonfess nila kay Jose, hindi kami may spy, kami sasabi sa iyo ng totoo. And then, yung pagsasabi ng totoo ay nagbibigay po ng testimony, tinetestify nila. Hindi nga po sa totoo nga, ganito. Meron kaming magulang na naiwan, may kapatid kaming naiwan. So, yung pong series ito ay napakagandang tagpo, hindi basta nagsasabi tayo ng totoo. Yung totoo natin, pinatutunayan natin na talagang totoo, Yung it's more than honesty now, it is integrity, nakabalot na ito sa salitang integrity. Malalim na ito mga kapatid. Hindi ko naman tinatanong sa inyo na may kapatid ka pa at may magulang Basta sinasabi mo lang na totoo ka, talagang pagka may integridad ka, masasabi mo na talagang plainly true ang ating sinasabi. Pero si Jose ay kumukulo na yung damdamin niya. Sabi niya, ang laki na ng pagbabago ng mga kapatid ko dati. Nagsinungaling sila, siraan lang ako sa tatay ko. Ano kaya ikinuwento nila sa tatay ko nung aluin nila? Parang ganun po ba? Pinaniwala nila si Jacob na patay na siya. Binahira na ang damit ng pagmamahal ng dugo para sabihin lang ang kasinungalingan. Ako mga kapatid, napakaraming gagawing salimuot na istorya magsabi lang ng kasinungalingan. Ganon din tayo, di ba? Minsan, mas madali pa sa atin na magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Yun po yung, nabasa natin yung istorya, maliwanag po yun sa atin. Itong mga kapatid niya, sanay po itong magsinungaling. And they were hidden everything in their father for the rest of their life. Malayo si Jose sa kanila. At siniraan pa nila si Jose, binahiran ang dugo. Yun din namang asawa, ni Potipar, sinungaling din, mga kapatid. Pinagsinungalingan, bahiran lang ang kanyang reputasyon. Kapatid tayo, ganun minsan dahil sa ating mga selfishness, dahil sa ating mga personal na mga interest, may makuha lang tayong something, o mapatunayan lang yung ating sarili, we will destroy others, we will mark, lalagyan natin ng lamat ang buhay ng ibang tao para lang makuha lang natin yung gusto natin. And that is very bad. At this time, I saw yung mga kapatid, yung hirap ng pagsasabi ng totoo para sa kanya mga kapatid. Hirap na hirap sila magsabi ng honesty. Soldier. However, saglit lang However, mga kapatid, dito po sa huli ay nai-imagine ko dito yung mga karaniwang sinasabi ng ating mga kapatid. Nagsabi na nga tayo ng totoo Ano ba itong nangyari pa sa atin noong nakita nila yung kanilang mga basket, yung mga yung sako nila, na sa halip na nandoon sa Ehipto, dala pa rin nila. And then, sabi nila, hindi ko alam kung negative ito o positive, sa basa ninyo Sabi po ng mga kapatid niya, ano itong ginawa sa atin ng Diyos? Ano itong ginawa sa atin ng Diyos? Nagsabi na nga tayo ng totoo, naging bago na nga ako. Madalas nating naririnig yan sa context natin. Kung kailan ako nagsabi ng totoo, pinarusahan ako. Kung kailan ako nagtapat, kung kailan ako nag-tithes and offering, at saka nag-COP, tsaka naman nangyayari ito sa akin. Di ba? Very, very realistic yan. Alam nyo, tayo naman din ng mga
alam nyo na, mga tila parang itsura sa atin, tingin natin sa sarili natin ay mas matuwid sa iba, mas mabilis tayong humatol. No? Mas mabilis tayong humatol. At sa halip na magbigay ng comfort sa mga ganitong tao, ay sasabihin natin ganyan, kaya ganyan kayo, ganyan, ganyan, ganyan. And however, how functional, kahit gaano tayo ka-functional, mahalaga nun, yung nasa loob ng sako, libre yun. Parang salvation. It was given by Joseph without any intention. Gusto ni Joseph, bumalik sila na meron silang pagkain kasi yun ang kailangan nila. Hindi kailangan ni Jose ang pera, agaya ng Diyos, hindi niya kailangan ng pera. Balik nyo yan. Pero, mga kapatid, yun ay blessing sana nilang titignan. Pero dahilan sa meron silang karga na personal sa kanilang puso, ang tingin nila doon, yun ay parang parusa. Burden yun kasi mahirap dalhin ang isang bagay na sa loob pa lang natin ay alam nating meron tayong problema. Alright, Pastor Henry, nagsalita po si Pastor Henry. Yes, happy God first morning mga kapatid. Nakita ko lang dito sa ating pinag-aaralan at tayo nagkakaroon ng reflection. Kayo po ba mga kapatid ay dala ang inyong emotion sa mga bawat senaryo na ating pong binabasa at pinag-aaralan? Nadadala ba tayo doon sa kung paano ibinenta si Jose ng kanyang mga kapatid? Ano naging emotion nyo doon? Anong emotion nyo doon sa kanyang mga kapatid? Anong emotion ninyo nung siya ay pagbintangan ng asawa ni Potiphar? Anong emotion ninyo sa kanya? At nung siya ay mabilanggo, anong emotion natin? Ako nakita ko dito mga kapatid, nadadala ko dito sa mga bawat senaryo dito. Pero nakita ko dito, Pastor Jer, ay napakagaling ng director nitong dramang ito. No? Talagang ako namamangha ako, was amazed sa kung paano ang Panginoon talaga napakatalino. No, yung pangako niya kay Abraham na yung kanyang binhi ay gagawin niyang malaking bansa. Dito makikita natin mga kapatid, ayaw kong yung tumalakay sa darating pang mga chapter, pero makikita ninyo no, yung pangako ng Panginoon kay Abraham na yung kanyang binhi, yung kanyang lahi, yung kanyang pamilya ay magiging isang malaking bansa. Dito, hindi ipinakita sa atin ng Panginoon na yung kanyang panukala ay smooth lang, kundi meron siyang panahon na talagang rough. No? Merong panahon na malungkot, merong panahon na talagang umiiyak sila, may panahon na nagagalit sila. Pero pansinin ninyo mga kapatid, ang panukala ng Panginoon na itong pamilyang ito ay magiging pagpapala. Hindi lamang sa kanila, kundi biriin nyo yung pinahintulot ng Panginoon na magkaroon ng 7 years na taggutom. Na dito ay maging ang bansang Ehipto ay nakilala ang Diyos. No? Nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jose, na ipakilala ni Joseph ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. So, ang aking nakikita dito mga kapatid ay anuman ang magiging karanasan natin ay maaari nating i-reflect, maaari nating ibahagi ang kabutihan ng Panginoon katulad ng buhay ni Joseph na sa kabila na dumaan siya sa iba't ibang klaseng pagsubok sa kanyang buhay, pero hindi nawala ang kanyang focus, hindi nasira ng loob, kundi ang lahat ay itinagubilin niya sa Diyos sapagkat alam niya, ang sabi doon sa chapter 39, 3 o 4 na beses na binanggit na sumasa kanya ang Panginoon.
Kaya sa ating buhay, drama rin ito sa ating buhay sa ating personal na buhay. Subalit kapag tayo may matibay na pananalig sa Panginoon, dumarating man sa ating karanasan na umiiyak tayo, bugnot man tayo, natutuwa man tayo sa ating karanasan, pero in the long run, ang Panginoon pa rin ang siyang may hawak ng ating buhay. Amen. Salamat po. Yun ang pinaka-importante, Pastor Henry, no? Yung sa dulo ay makarealize tayo na talagang ang Diyos ang lahat ng gumagawa. Correct. At lalo tayong mapapalalim ang tiwala sa Kanya. Alright. Okay. Ating pong pasalamatan ng Panginoon. Napaka-fresh na naman ng umagang kay ganda na inuuna ang Diyos. Tayong lahat ay pinagpala, mga kapatid. Sa reading na ito, patuloy po kayong ini-encourage na everyday maging sapat ang Diyos sa buhay natin. God is enough. God is enough. At lahat po ay okay na, mga kapatid, when we have God first in our heart. Ating pong hilingan si Pastor Nelven na tayo po'y pangunahan sa Lest We Forget. Okay po. Share ko lang po yung screen, Pastor. Yun ang hinihintay ko eh. Actually, kaya kita tinawag eh, kasi alam ko meron ka niyan. Yan ang si Kuya Bill. Yan ang si Kuya Bill ang gumawa nito. Yun. Sorry. Praise the Lord. Ayan. Praise God po. So, pag-iisip ng malaking bagay. Pag-iisip ng malaking bagay. So, May 28, yan, baka ating malimutan. 29:18 ng Kawikaan, sabi po dito, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Oo nga. Kung saan walang pangitain, kung saan walang event, no? Nagpapabaya ang bayan ng Panginoong Diyos. So sabi po dito, ang pag-iisip ng maliit na mga bagay ay humahantong sa maliliit na resulta. Karamihan sa mga Adventistang Sabbatarian noong 1850s ay nag-iisip ng maliit. Ngunit ang estratehikong posisyon ni James White sa Adventismo ay nagbigay sa kanya ng isang saklaw ng pangitain na hindi lamang naghiwalay sa kanya mula sa mga proseso ng pangatwiran ng marami sa kanyang mga kapananampalataya, kundi nagpabago rin ang kanyang sariling pag-iisip. Bukod sa kanyang pagtawag ng pansin sa nalilito, mala Babyloniang kalagayan ng Adventistang Sabbatarian na nangangailangan ng istruktura at ang kanyang lumalagong pag-unawa sa lawak ng misyong Adventista, noong 1859 ay ibinaksi ni White ang biblikal na literalismo ng kanyang mga naunang araw. Nang siya ay naniwala na dapat na malinaw na binabaybay ng Biblia ang bawat aspeto ng organisasyon ng Iglesia, nangatwiran siya ngayon na hindi tayo dapat matakot sa sistemang hindi salungat sa Biblia at sinasang-ayunan na matalinong pangunawa. Kaya siya ay nakarating sa isang bagong hermeneutika. Si James ay lumipat mula sa isang prinsipyo ng interpretasyon ng Biblia na naniniwala na ang tanging pinahintulutan ng kasulatan ay ang mga bagay na tahasang binabanggit nito, patungo sa isang hermeneutika na sumasang-ayon sa anumang bagay na hindi sumasalungat sa Biblia. Yun. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip ay mahalaga sa mga malikhaing hakbang sa organisasyon ng Iglesia na kanyang itataguyod noong 1860s. Ang nabagong hermeneutikang iyon, gayunpaman, ay naglagay sa kanya sa salungat na posisyon laban sa mga nananatili sa literalistikong paraan ng pag-unawa sa Biblia na humihiling na tahasan nitong baybayin ang isang bagay bago ito tanggapin ng Iglesia. Upang sagutin ang kaisipang iyon, binanggit ni White na wala saan man sa Biblia na nagsasabi na ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng lingguhang periodiko, isang palimbagan na pinapatakbo ng puwersa ng singaw, magtayo ng mga lugar ng pagsamba o paglathala ng mga aklat. Sinabi pa niya na ang buhay ng Iglesia ng Diyos ay kailangan sumulong sa panalangin at sentido komon. Si James White ay isang tao na nag-iisip ng malaking bagay. Maaring hindi siya ganun ng simula, ngunit nang maunawaan niya ang gawain sa harap ng Iglesia,
ang kanyang pananaw ang nagtulak sa kanya na mag-isip ng malakihan sa paraang malikhain. Purihin natin ang Diyos dahil dito. Kung wala ang mga taong nag-iisip ng malalaking bagay tulad ni James White, ang Seventh-day Adventism ay hindi kailanman uusad sa labas ng hilagang silangang sulok ng Estados Unidos. Tumatawag pa rin ang Diyos ng mga taong nag-iisip ng malalaking bagay upang pasiglahin ang kanyang gawain. At inihilingan niya ang bawat isa sa atin na magkaroon ng mas malaking pag-iisip tungkol sa kung ano ang magagawa natin para sa kanyang gawain sa lupa. So ulitin natin, 29:18 ng Kawikaan, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. So dito nakita ko mga kapatid na dapat ang isang leader ay visionary, mayroong pangarap sa gawain ng Panginoong Diyos. Dahil ako'y naniniwala nga, kung maliit ang iniisip mo, maliit din yung resulta. Kung malaki ang iyong pangarap, malaki ang iniisip mo para sa gawain ng Panginoon, malaki din ang ma-accomplish. So yun lang po mga kapatid. Happy God First morning po. Pastor Jerry. Thank you so much. Exactly. Yan po ang pinaka-point ng ating reading. Salamat Pastor Nelven. Talagang ang Diyos ay nagdidirect hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating napakagandang reflection. The Lord leads corporately and the Lord also leads individually. Pastor Nelven, pwede ba kayong mag-pray po? Sige, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga elders, ang mga pastors, ang mga leaders po namin, ang admin ng CLPM, na lalo niyo pong palawakin ang aming pong pag-iisip, maging malaki ang aming pangarap sa gawain dito po sa Central Luzon Province's mission upang mas marami ang maabot at mas malaki ang magawa sa inyo pong gawain. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa paggising niyo po sa bawat isa. Salamat po sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Pastor Nelven. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Amen. Jesus is coming soon, mga kapatid. At alam kong ang puso natin. Amen. Puno na tayo ng presensya ng Panginoon. Sana Amen po. Amen. Sana po ay everyday we are filled with His presence. Kasi any day, any time, any month, any year that Jesus would come, we are already prepared. Individually. Hopefully, ang church ay ganun din ang karanasan. Ang oras po natin ngayon ay 5:00 na ng umaga. Sakto, ang participants po natin sa ating Zoom ay 66. And I pray always, it is my personal wish na one day ang ating platform na ito ay mapupuno katulad ng inyo pong wish every day. Kasi nanghihinayang tayo, no? Nanghihinayang tayo na hindi napapakinabangan ng iba. Personally, ma-experience yung ganitong uri ng platform. But I know, I suppose na ito pong ating mga kapatid ay nakatutok sa mga Facebook accounts natin sa CLPM at sa YouTube natin na mga recorded or mga pwedeng i-review. Panalangin natin na sana ay patuloy na magtagumpay itong ating daily spiritual empowerment sa buhay ng ating mga kapatid sa church. Lagpas dito sa sirkulo na everyday ay magkakasama po tayo. Let us pray and promote. Pray and promote, pray and promote, and the Lord will bless this mission. Salamat po mga kapatid. Sino po ang nakatutok sa monitor ng CLPM page ngayon? Ilan na tayo nakikinig ngayon? Good morning po sa mga kapatid. 42, Pastor. 42, praise the Lord. Good morning, Pastor. And counting. Adventist Mission, Pastor, 14. Sa YouTube, palagay ko, yung regular nating viewers doon, 7 siguro or 5, no? Yun ang mga regular natin doon. Alright, salamat po. Yeah, salamat Brother Edmond sa updates. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang dako na nakasubaybay dito po sa ating daily spiritual empowerment. Pagpalain kayo lahat ng Diyos at ang inyong mga karanasan ay umunlad na tulad ng buhay ni Jose. Tayong lahat ay patnubayan ng Panginoon saan man tayo dadako upang maging mabunga at maging maunlad ang ating mga buhay. Sa lahat ng nasa ibang bansa na nakatutok at sa iba't ibang mga dako na kasama natin. Salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating reflection ng ating topic kahapon. Maigsi lang po mga kapatid ang ating pong topic. Matapos po nating i-discuss ang motive for giving is chronicled. Ngayon naman ay higher motives than sympathy. Tama po ba ako? Tama po. Pastor. Ito po yung diniscuss natin kahapon. At wala po kasi andito na ba yung ating magbabasa ngayon ng ating sino ba nakaschedule? Asan ba? Si Caleb Giaw, nandiyan na po kayo? Wala pa. Sige, kung wala po siya mamaya, pwede ho bang pakihanda ang susunod na topic ay ibigay natin kay Brother Donnie. Parang inimpress ka sa akin. Pwede mo bang subaybayan yung book after ng
higher motives than sympathy, ay ikaw po yung sumalo muna. Sige po. You read and give a simple reflection, and then tomorrow ay doon natin palalawakin yung reflection. Ano po? Salamat, Brother Donnie, ha? Ano po yun? No higher ano pa yun? Yung pong susunod po, love the principle of action. Yun po yung babasahin ngayon. Sige po, Pero sige. magre-reflection po muna tayo, ha? Ako po, Pastor. Okay. Ang reflection po natin, mga kapatid, ay ang focus ng ating reflection ay ito. Sabing ganon, the moral darkness of a ruined world pleads to Christian men and women to put forth individual effort, to give of their means and their influence, that they may be assimilated to the image of Him who, though He possessed infinite riches, yet for our sake became poor. The Spirit of God cannot abide with those to whom He has sent the message of His truth, but who need to be urged before they can have any sense of their duty to be co-workers with Christ. The apostle enforces the duty of giving from higher grounds than merely human sympathy, because the feelings are moved. He enforced the principle that we should labor unselfishly with an eye single to the glory of God. Ay, ang ganda, mga kapatid, nito. Napakaliwanag ng statement na ibinibigay po ang diin ng prinsipyo ng ang pagbibigay po natin ay hindi dahil sa kinilos na emosyon. Ang pagbibigay ay dapat na maging estilo ng pamumuhay. Kung gusto natin na ma-assimilate, ano ba yung ma-assimilate sa Tagalog na ito? Ngayon ako pa iniisip, ma-assimilate tayo sa karakter ng Diyos. No? Bigyan nyo ako ng inputs dito, mga kapatid. Ano? Yung salita na assimilate, no? Para mahawahan tayo, mapa sa atin, makapasok tayo, ma-incorporate sa atin, okay? Mahalo tayo sa karakter na mayroon ng Diyos, na ang karakter na iyon ay hindi itinulak ng emosyon ang kanyang pagbibigay, kundi tinulak ng prinsipyo ng pagmamahal. Ang sabi po dito ni Sister White, ang nagtulak na prinsipyo yung unselfishly, with the eye single to the glory of God. All givings, including combined offering plan system, ay dapat na ang nagmo-motivate ay yung pong love, no? Nagmo-motivate ay yung love, hindi po yung emosyon ng simpatiya. So maramdaman natin o hindi, no? May emosyon ka man o wala. Ang sabi dito, if the character of Christ is assimilated to us, magiging, ang tawag dito, magiging estilo na ng buhay natin ang magbigay para maimpluwensyahan ang iba na makatanggap kay Jesus, no? Yung ma-spread ang gospel. Alam natin, ano po? Okay, so yun po, no? Yun po yung sinasabi. Ang sabi po dito, ang Espiritu pala ng Diyos, sabi ni Sister White, the Spirit of God cannot abide with those to whom He has sent the message of His truth, but who need to be urged before they can have any sense of their duty to be co-workers with Christ. Ayun pala yun. Hindi pala pinananahanan ng Espiritu ng Diyos yung pong mga tao na kinakailangan mo pang apilan, kailangan mo pang i-urge bago sila makakita ng pakiramdam na kinakailangan silang maging kamanggagawa o gumawa para kay Kristo. Hindi pala yun pinananahanan ng Espiritu. Bakit? Kasi dapat ang taong pinananahanan ng Espiritu ay lifestyle na niya na gumagawa
lifestyle na niya na nagbibigay. At ang pinakamataas na simpatiya, pinakamataas na principle na taglay niya ay hindi po yung habag ang nagkikilos, kundi yung mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Yun ang pinakamataas na prinsipyo. Yung mga motibo natin at ginagawa, wala tayong ibang niisip kundi maparangalan ang Diyos. Yung kaluwalhatian ng Diyos ang matanghal. Ayun, ang ganda po ng ating nakita dito. Si Sister Net, nagtaas uli ng kamay. Sister Net, can you speak? Yes po, Pastor. Good morning po. Yan. Yan. Ang nakita ko pong reflection dito, Pastor, yung gawain, very challenging at talaga. Yung sinasabi natin kanina na hindi ayaw ng Panginoon yung magawa ka dahil ang motibo mo lamang ay para maging yung inuunawa mo muna bago ka gumawa. Ang kailangan pala dito ng Panginoon, kinakailangan yung pagkilos natin na may motibo at may simpati. Kailangan magkasama to. Kasi sabi dito, kailangan tayong gumawa na may pagkakaisa, challenging kasi yung gawain, at kinakailangan ng malasakit, hindi lamang motibo. Dahil yung motibo, yun ang nag-uudyok sa atin. Yung simpati naman, yun ang pakiramdam natin. Kailangan ito pareho. Ang motibo, andyan yung determinasyon upang tayo po ay sumunod. At yung simpati naman, ito yung gagawin mo dahil lamang, ito yung paggawa mo dahil lamang sa pakiramdam. Kaya po ang sabi sa atin dito, alalahanin natin na ayon sa, nabasa ko po dito sa Communion with God, sa chapter 21, kasi ito po yung binasa ko nung nakaraan, ay yung atin daw pong pakiramdam, yung feelings natin, yung emotion natin, ay ginagamit ito ng kaaway. Yung 5 senses ng ating katawan, ito yung kanyang, tawag dito, ito yung kanyang ahensya na ginagamit upang hindi tayo makabahagi sa gawain. At dito po sa ating, yung tinuring nyo kanina, Pastor, na kailangan natin na unawain maigi, yung assimilate, upang maging kabahagi pala tayo. Umintindi at maging kabahagi ng gawain ng ating Panginoon. Makilos yung ating damdamin kasi ang sabi po sa atin dito sa hindi tayo makakagawa sa 1 John 4:8, sabi po sa atin dito na tayo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, nagagawa natin ang lahat ng bagay, sapagkat kung wala ang pag-ibig, hindi natin magagawa ito. Kaya kinakailangan po na sa ating higit na mataas kaysa sa malasakit, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon upang tayo ay makagawa sa kanyang gawain. Wala tayong ibang motibo kundi yung ang pagmamahal natin sa Panginoon, yun ang nag-uudyok sa atin upang tayo ay magpatuloy. Yun lamang po, Pastor. Salamat po, Ate Net. Salamat po. Okay, meron pa po ba? Yan, nagtaas po si Brother Sunny Irilla ng kanyang golden hand. Sige po, your time. So, napakaganda nung sinabi ni Sister Net. Lahat naman po tayo mga kapatid ay sincere sa pakikilahok sa gawain ng Panginoon. At gaya nga nung sabi mo, sincerity is not enough, but certainty is a must. Siguraduhin po natin mga kapatid na kaya tayo ay gumagawa o ginagampanan natin yung ating mga role, yung parts natin sa gawain ng Panginoon, ay dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso talaga. Not by emotion, but by principle. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, come and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ang ating pong Panginoon, siya nating example. Kaya po, yung sabi ko nga kanina, nung nagsasalita si Pastor Jerry, yung Christ-likeness, yung makita sa buong pagkatao natin sa lahat ng ating
kilos, gawa, salita ay mahayag o masalamin sa ating buhay yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Yun po. Katulad po nun, hanggat maaari sa akin ay yung pera ng simbahan na alam po natin galing sa COP, hanggat maaari po kung pwede lang ay dagdagan, huwag natin bawasan. Halimbawa, katulad, may seminar tayo sa Bungabon, talaga pong ako'y walang pamasahe. Ay sabi, meron naman sa church. Pamamasahihan tayo ng church para makarating doon sa seminar sa Bungabon. Hanggat maaari po mga kapatid, ayoko, nahihiya ako. Gagawa ako ng paraan na hindi ko na nga madagdagan, babawasan ko pa. You know? Parang ang Panginoong Hesus po, hindi po ba? Iniwan niya yung lahat. Yung langit, yung comfort zone. Hindi niya inisip yung ano ba mapapala ko rito sa mga walang silbing taong tong makasalanan. Iiwanan ko itong ano. So, ibig ko sa iniwan niya yung lahat para sa atin. So, yun po yung nakikita kong ano na yung prinsipyo talaga na yun na dapat ay kung ano yung ginawa ng Panginoon, ganun din sana yung ating mahayag sa ating mga buhay. Yun lang po, marami pong ano, pero yun lang yung nakita kong pinaka na hanggat maaari ay huwag kong mabawasan yung galing sa COP na yun ay priority para sa gawain ng Panginoon sa evangelism. Na yung mga konting bagay lang na kung kaya naman nating isakripisyo sa sarili nating means, ibigay na po natin lahat sa Panginoon kung ano yung meron tayo. Huwag natin buwasan sa gawain ng Panginoon. Sige, yun lang po mga kapatid at God bless morning po lahat. Salamat po, Brother Sunny. Salamat po sa inyong comment at sa inyong reflection. Tunay po na kapag ka nai-inlove tayo sa ganitong gawain, na naiintindihan natin ang direksyon ng ating pong pamunuan, lalo na sa ating pong pagsuporta sa banal na misyon at ang tunay na layunin ng pagbibigay. Ito po hindi tungkol sa kung ano paman, kundi ang hangad atin ay maging ang karakter ng Diyos ay ma-assimilate sa atin. No? Sabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang salita na ginagamit po ngayon ni Sister White, na bagamat siya ay mayaman, siya ay bumaba at naging mahirap para sa atin. So He gave all. God gave all. Jesus gave all para sa isang misyon ng pagliligtas ng kapwa o ng tao. Alright, so mga kapatid, ang nakita ko po dito, ang dalawang magandang linya ng liwanag at prinsipyo sa ating pong reading na higher motives than sympathy. Ang pinaka-highlight ay yung pong assimilation to the image of God, no? Assimilation, yung natag dito, makapasok tayo doon sa image na yon, yung mailagay sa atin, ano? Mailagay sa atin ang imahe, yung karakter ng Diyos. Meron pong dalawang pamamaraan ang Diyos na ginagawa. Siyempre, sinabi po dito, hinighlight ay magbigay. Kasi yun yung karakter ng Diyos. Para ma-assimilate yung image of God sa atin, yung karakter niya, siyempre, ang pinaka-main doon is yung pagbibigay. At ang nagmo-motivate sa pagbibigay ay pag-ibig, for God so loved the world, He gave. So the highest expression of true love, genuine love, is giving. Giving for what purpose? Sabi po dito naman, we give for mission, para sa mission. At ang ultimate plan of God, yung pinakamatayog na panukala ng Diyos, is to restore the lost image of God in man. Yung nawalang imahe ng Diyos sa tao, maibalik. Kaya meron po tayong misyon. Yun ang misyon natin. We give to assimilate the image of God. Makapasok tayo sa imahe na yon.
is giving sa pamamagitan po ng motivation ng pagmamahal. At yung giving na yon, ang real purpose nun ay para matulungan din, ma-spread ang gospel para ma-restore ang image of God. So yung mission, yun na ang puso ng Diyos. Ang tibok, ang passion. Kaya Christ our passion. Ang passion ni Christ ay mission. Kaya yung ating pong church ay tinawag na missional church dahil gusto ng Diyos ang iglesia ay makapasok sa imahe ng Panginoon na ang layunin ay magligtas ng kapwa, mag-share ng influence, ng means, ng lahat, i-share ang lahat, hindi lamang sa simpatiya, kundi dahil sa ito ay lifestyle na po natin. Lifestyle na katulad ng lifestyle ng Panginoon, ng pagbibigay. Alright, salamat po. Tayo po ay nasa oras na, 5:19. Tayo po ay makikinig ng ating God First video. Naka-ready na ba mga kapatid? Pagkatapos po ay pangunahan tayo ni Brother Donnie sapagkat wala pa po yung ating nakaschedule. Pastor, excuse po, Pastor. Sino po ba? Parang nandyan na. Sino po yun? Rudy po, Pastor. Si Giaw po yun eh. Ikaw ba, Rudy? Po nga po. Bukas po si Caleb po, Pastor. Bukas. Alright. Sorry, Brother Donnie. Andito pala yung ating leader eh. Si Pastor Rudy pala ang naka-schedule ngayon. Tama ba ako? Opo, Pastor. Bukas po si Caleb. Alright. Sorry, namali ako po ng tingin. Talagang gano'n. San Antonio po ba kayo? Ngayon po ay na-realize ko na ang pogi pala ay nagkakamali rin. Sige po. Brother Melvin, ready pa tayo mag-play ng God. Brother Donnie. Okay lang po. At binabasa ko lang po. At maganda nga po itong nababasa ko eh. May piniprepare na ako pero okay lang po. Bukas po ay ihanay natin yan. Yan po yung inyong role. Pasensya na ha. Parehas po tayong pogi. Brother Melvin. Kaya po yan nakarelate ako sinabi mo, Pastor Terry. Nalimutan ko na naman yung magpe-play nga pala ang God First video. Kahit pala po ginakalimot din, Pastor. Sabi ka na. Isang buhay na ginugol para sa gawain ng Diyos. July 20. Offertory Reading Devotional. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 5. Hinamon ng isang misyonero ang mga kaanib ng kanyang iglesia na gumawa ng pagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sa pagdalaw niya sa isa sa pinakamahirap na pamilya ng kanilang iglesia, hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Samantalang palapit siya sa bahay, napansin niya ang panganay na anak na lalaki ang humihila ng araro, sa halip ng kaisa-isang bakang dating pag-aari ng kanilang pamilya. Nang itanong ng misyonero, "Nasaan ang inyong baka?" Nagulat siya sa sagot, "Ibinenta namin upang makapagbigay kami ng offering para sa bagong simbahan na itatayo para sa Diyos." Wow. Hindi mapigil ng misyonero ang kanyang luha ng kanyang mapagtanto ang tindi ng pagsasakripisyong ginawa ng buong pamilya. Sa ikalawang Korinto Kapitulo 8, inilahad ni Pablo ang halimbawa ng iglesia sa Macedonia upang ituro ang prinsipyo ng tunay na pagtatapat. Nabuhay ang mga Kristiyano sa Macedonia sa matinding kahirapan at naharap sa pag-uusig dahil sa paniniwala sa Panginoong Hesus. Marami ang mga nasa ilalim ng ganitong katayuan ang kikilos na pangalagaan ang sariling kapakanan, subalit hindi ang mga taga-Macedonia.
Ang katapatan ng mga taga-Macedonia ang nagtuturo sa atin ng mga sumusunod na prinsipyo. Una, ang makamundong limitasyon ay hindi nangangahulugan ng espiritual na limitasyon. Mahusay na nagtuturo ang halimbawa ng taga-Macedonia ng isang mahalagang aral sa mga nasa iglesyag tinawagan upang maglingkod sa Panginoon sa sitwasyon ng kasalatan. Tingnan natin ang ating kondisyon at tanungin ang sarili. Ano ang maibibigay natin sa Panginoon sa pagiging mahirap? Sa pagiging mahirap natin, makapagbibigay pa rin ba tayo sa Panginoon? Maaring dumaranas ang ilang tao ng pagsubok at mga hamon sa pananalapi, subalit ang matibay na halimbawa ng mga taga-Macedonia ang nagpapatahimik sa ating mga pagdadahilan hanggang sa mapilitan tayong ipagtapat, na dahil sa ating pagkamakasarili at pangangalaga sa sariling kapakanan, ay nahahadlangan ang ating malayang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ikalawa, naunawaan nila ang dakilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Likas tayong makasarili at walang kakayahang magbigay ng sagana. Upang makapagbigay ng malaya sa gawain ng Diyos, kailangan masumpungan natin ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagkaunawa sa kanyang sakripisyo sa krus para sa atin ang kikilos sa hindi nakikitang kwerdas ng puso at tutunawin ang pagkamakasariling naninirahan sa atin. Panawagan. Masusumpungan ang lihim ng tunay na pagbibigay sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Amen. Kapag naging pag-aari ni Kristo ang ating puso, nagiging pag-aari rin niya ang ating mga wallet at mga imbakan ng salapi. Mayroon tayong mabuting halimbawang susundan, kaya ang kailangan nating gawin ay pumaroon sa presensya ng Diyos, at bibigyan niya tayo ng kalakasan at kakayahan upang gawin ang nararapat gawin. Amen. Wow. Amen. Napakaganda po ng ating pong offertory reading. Ang ganda ho. Very inspiring. Salamat Brother Melvin sa ministry. Ating po hilingan si Brother Rudy Vargas na mag-lead out ng ating pong reading and reflection sa umagang ito. Manalangin po muna tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. Amin pong muling sisimulan ang panibagong topic na pangungunahan po ni Brother Rudy. I-bless niyo po siya, Panginoon, ng wisdom at pagkalooban niyo siya ng magandang signal para po walang maputol at wala kaming mamiss sa kanyang sasabihin. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, Pastor. Happy God first morning po sa lahat, mga kapatid. God first morning. Maliwanag, Pastor. Nasa Kla ka ba ngayon? Signal po. Okay naman. Nasa Kla ka ba? Opo, Pastor. Sige. Tuloy po kayo. Tuloy. Sige po. So, pamagdat po ang ating pong reading po ngayon about love the principle of action. Okay? Love must be the principle of action. Love is the underlying principle of God's government and heaven and earth. And it must be the foundation of the Christian's character. So ating mapansin niyo dito mga kapatid, napakaganda po at kung saan yung tinatawag po natin na ang kailangan natin yung maging foundation po natin sa ating pong paglilingkod pagtatapat sa Panginoon ay yung tinatawag po natin na principle of love na tinatawag, which is yan din po yung prinsipyo ng ating Panginoon, yung pag-ibig na tinatawag in the government in heaven and earth. This alone can make and keep him steadfast. This alone can enable him to withstand trial and temptation. So, napakaganda po, na kung saan sa buhay po natin yung tinatawag na yung ating pag-ibig at pagtatapat sa Panginoong prinsipyo na tinatawag ng pag-ibig natin sa Diyos ay maging
atin po itong kalakasan o yung maging matibay po tayo para tayo po ay makaya ho natin, siyempre po sa tulong ho ng ating Panginoon, sa gabay ng Panginoon, makaya ho nating harapin ang mga trials and temptation po sa ating pong buhay. Ano po? And love will be revealed in sacrifice. The plan of redemption was led in sacrifice. A sacrifice so broad and deep and high that it is immeasurable. Christ give all for us, and those who receive Christ will be ready to sacrifice all for the sake of their Redeemer. The thought of His honor and glory will come before anything else. Ating dito mapansin mga sabi po dito, no? Yung ang ating Panginoon ay binigyan niya ho ang lahat sa bawat isa ho sa atin, sa bawat isa po sa atin. At ang nais ho ng Panginoon na kung saan ay tayo po ay ready din po tayo na ibigay din po ang lahat na kung saan para ho sa pag-ibig din po natin sa ating Panginoon. And then kailangan mga kapatid talagang ang yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon ang siyang manguna po sa lahat, no? At na kung saan ho mga kapatid, no? Pakaliwanag po ang sabi po ng banal na kasulatan, once na yung pag-ibig po ang siyang manguna sa atin, yung pag-ibig ng Diyos ang mamutawi sa ating puso ay makakaya natin gawin ang mga bagay. You know, sabi nga po sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ which strengthen us. Kung saan ho mga kapatid ay makaya nating magampanan ang ating tungkulin sa pagtatapat sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang manguna po sa bawat puso po natin. Ano po, yung pagsasakripisyo, pagtatapat natin, ang pagbabalik natin ng para ho sa Panginoon ay makakaya natin, no? At magampanan natin po yung ating tungkulin once na yung pag-ibig ho ng Diyos. Ang prinsipyo ng pag-ibig ho ng Diyos ay ating pong napakasaad. Okay, sabi po dito. The thought of His honor and glory will come before anything else. If we love Jesus, we shall love to live for Him, to present our thank offering to Him, to labor for Him. The very labor will be light. For His sake, we shall go with faith and toil and sacrifice. We shall sympathize with His longing for the salvation of man. We shall feel the same tender craving. Ay, nawala. Craving for souls that He has filled. This is the religion of Christ. Anything short of it is a deception. No mere theory, truth, or profession of discipleship will save any soul. We do not belong to Christ unless we are His holy. It is by half-heartedness in the Christian life that men become feeble and purpose and changeable in desire. The effort to serve both self in Christ makes one stony ground, error, and he will not endure when the test come upon him. In Christ of the Declaration, page 49. So, hindi ho mapansin ho mga kapatid na talagang ang napakaganda na kung saan ang ating pong maging pundasyon ng ating pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay yung pag-ibig at pagtatapat po sa ating Panginoon, lalo na po sa pagbabalik ng ating pong
makain ka po at handog po para po sa ating Panginoon. So po mga kapatid, kahit gaano po kahirap sa buhay, no, ay hindi po yan dahilan na yun nga yung maging hadlang sa pagiging o pagtatapat natin sa ating Panginoon. Ako mismo mga kapatid din po, based po sa may experience ko po, talagang noon po no, nag-aaral po ako, hindi ko pa po nalalaman po yung ganito po, ay talagang malaki po yung pagkakaiba nung na experience ko na po yung COP ko na tinatawag. Totoo po yung pangako ng Diyos na talagang pag magtapat ng tayo sa Kanya, yung tinatawag na hindi ho tayo pagkukulangan ho ng Diyos, hindi ho magkukulang ho sa atin at pagpapala ho ng Diyos. Kahit man po paano po kahirap o mga pagsubok po naranasan ho natin, once na ang pag-ibig natin at pagkatapat sa Diyos ay ating pong yung mangungunan sa atin, ay it's yung tinatawag po na maganda po yung takbo ko ng buhay ko. Basta yung tinatawag po na pagpapala ho ng Panginoon sa atin. Importante po yung pag-ibig at katapatan po natin sa ating humpay. At yung kahirapan sa buhay ay hindi po yan hadlang na pagminta po sa ating Panginoon. Kailangan po ang mag-indasyon po natin, prinsipyo sa buhay po natin ay ang pag-ibig po sa ating Panginoon. Amen. Po, Pastor. Maliban po meron pong nais po mag-reflect. Ayan, salamat po Pastor Rudy. At bukas po ay ihanda natin ang napakagandang mga nakuha natin, mga spiritual insights. Sulat po ninyo, i-note, guhitan. Ako po ay puno na ng guhit ang aking pong reading material. At bukas po ay babalikan natin uli yan to give more time para meron pa pong ibang mga idadagdag tayo, mga importanteng mga principles, mga highlights ng spiritual insight. Salamat sa Pastor Rudy sa pagli-lead out. Ipagpe-pray ka namin, bahagi ka ng prayer mamaya sa prayer focus. At yun po yun sa ating pong kapatid na si Pastor Nelven Alabanza, isama rin natin sa prayer mamaya. Okay. At tayo po dadako na sa ating pong Amen mga kapatid. Ayan, po. Ang ganda ng lesson natin sa ito lang, maganda po ating mag-recap tayo sandali. Sandali yan. Tayo mag-recap. Love, the principle of action. Ayan, ang pag-ibig ang dapat na udyok ng ating paggawa o action. Pag-ibig dapat. Punong-puno ng pag-ibig ang ating lesson na ito. Sa yung tinan natin yung buod ng mensahe, sabi dito, ang araling ito ay nagtuturo na ang tunay na kristyanong buhay. Tunay na kristyanong buhay ay dapat nakaugat sa pag-ibig. So pagka tayo ay ang ating buhay hindi nakaugat sa pag-ibig, hindi daw tunay yung ating kristyanong buhay. So hindi tungkulin lamang, hindi lamang sa tungkulin, hindi sa takot, kundi sa kusang loob na pag-ibig kay Kristo. Kapag tayo gumagawa, hindi lamang dahil sa atin yung tungkulin, dahil kailangan natin gumawa, tungkulin ko ito hindi, gumagawa tayo dahil ito ay dahil sa pag-ibig. Kasi ata ng hangin sa microphone ko. So ayun, tuloy natin. Ang ganitong pag-ibig ang nagiging pundasyon ng katatagan, sakripisyo at paglilingkod. So mahalagang punto. Tingnan natin ang pag-ibig ang pundasyon ng pamumuno ng Diyos. Ito naman ang foundation ng pamumuno ng Diyos ay pag-ibig po. Pamamahala ng Diyos sa langit, sa lupa ay nakaangkla sa pag-ibig, di ba? Kaya nga niya ginagawang lahat ng mga bagay dahil sa pag-ibig. Pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya dapat daw yung buhay Kristiyano ay dapat nakabase sa tunay na pag-ibig. Pag-ibig saan? Sa Diyos at sa kapwa, mga kapatid. Kaya ngayon dalawang utos sa Mateo, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya sa point number 2, ang tunay na pag-ibig ay laging may sakripisyo. Kaya pala pag may lagi tayong sakripisyo sa buhay, yan ay tunay na pag-ibig. Dahil kung wala kang pag-ibig sa gawain, hindi ka magsasakripisyo. So dapat kaya pala pag may sakripisyo, tunay yung iyong pag-ibig.
Ang plano ng kaligtasan ay nabuo sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ng Diyos. Binigay niyang lahat sa katauhan ni Kristo. Si Jesus nga nag-sacrifice, tayo pa kaya. So kung tinanggap natin si Kristo, tayo rin ay handa rin mag-sacrifice para sa Kanya. Yun, ano? So ano pa, paglilingkod sa ay nagiging magaan kapag may pag-ibig. Pagka tayo naglilingkod, magaan sa pakiramdam, ibig sabihin may pag-ibig sa ating paglilingkod, ano po. Pag mabigat yung nagiging paglilingkod mo, kulang sa pag-ibig, ano po. Sabi dito, kung mahal natin si Jesus, hindi natin ikaiinip ang pagbibigay, paglilingkod o pagtitiis. So, hindi na, kumbaga parang nagiging masaya tayo, no? Karoon tayo ng malalim na pagkahabag sa mga nawawalang kaluluwa tulad ng puso ni Kristo. Ayan, ano po. Sa pang-apat ay tunay na relihiyon ay katumbas ng buong pusong pag-aalay sa Diyos. Buong puso ba yung ating pag-aalay sa Diyos, mga kapatid? Kung buong puso yung ating pag-aalay sa Diyos, sabay tayo daw ay may tunay na relihiyon. Maraming puntos dito pagka sinabing buong puso. Mag-isip-isip tayo dito, mga kapatid. Buo ba yung puso natin na pag-aalay sa Diyos? Oras, lakas, talento, ano ba, salapi. Doon pa lang salapi, uhulog na tayo eh. Buong puso ba yung pag-aalay natin sa Panginoon? Pag sinabing alay, ito yung offering, ano po? Hindi ito yung tithe. Yung tithe nga, hindi natin nabubuo yung pakayang offering. So, tingnan natin, ano? Kung hindi sapat ang kaalaman sa doktrina o pagpapalaganap bilang Kristiyano, kung hati ang ating puso, naglilingkod sa Diyos pero inuuna pa rin ang sarili, hindi tayo mananatiling tapat sa oras ng pagsubok. May pagsubok na darating doon sa ating buhay, no? Kaya kung di natin kayang unahin ang Diyos sa lahat ng oras habang wala pa yung matinding pagsubok sa buhay, ay hindi daw tayo makakasurvive doon. Kaya ngayon pa lang practice na tayo, mga kapatid, ano? May mga tanong dito na sinulat para sa ating pagninilay, ano? Ang aking bang paglilingkod ay udyok ng pag-ibig o tungkulin ko lamang? Tungkulin ko lamang ba? Ako ba ay handang magsakripisyo para kay Kristo o naghahanap pa rin ako ng ginhawa? Isang gusto natin ng ginhawa, no? Ako ba ay lubos na kay Kristo o hati ang aking puso sa mundo? Sabi ito, ang religion ni Kristo ay hindi lang pagpunta sa simbahan. Ayan. Kasi yun yung ating ito tinatawag na tungkulin lamang, ano? Ang relihiyon ni Kristo hindi lamang daw pagpunta sa simbahan, ano? O pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan. Ito ay isang buhay na ugnayan na Diyos ang nag-uudyok na tapat na pag-ibig at handang sakripisyo. Ayan, ano? Kapag ang puso ay puno ng pag-ibig kay Kristo, ang mga bagay na dating mahirap ay nagiging kagalakan. Yun. Pagka pala mahirap dati, pagka puno ng pag-ibig at handang pagsasakripisyo, nagiging kagalakan yung dating mahirap na bagay. Ano? Sa panahon ng pagsubok, ang pag-ibig lamang ang magpapalakas sa atin upang manatiling tapat. Kaya't sikapin natin maging buo ang ating pag-aalay kay Kristo dahil ang kalahating puso ay hindi sapat para sa isang buong tagumpay. Ayun. Kung gusto mo pala magkaroon ng buong tagumpay, dapat ay buong puso din yung iyong ialay sa Panginoon. Ano yun? Nagtanim ka ng kalahati, gusto mo umani ng buo. Kalahati lang iaanin mo pag kalahati lang itinanim mo. No? So, kailangan ka daw ay mag-alay ng buong puso para mag-ani ng buo. So, naman mga kapatid, naisip natin ito, no? Ang ating paglilingkod, ang ating pagbibigay ng oras, panahon, ng ating lakas, talento, at pananalapi, offering. Ito ay dapat may pag-ibig. Ano po? Ito ay dapat may pag-ibig. At hindi nito ay pag-ibig, hindi dahil sa responsibilidad lamang natin ito, no? Dapat kaya tayo nagsisimba, hindi lamang dahil sa ito ay ating ito ay ating alituntunin, no? Pagsunod lamang sa kailangan magsimba ay Sabat hindi dapat gano'n, no? Kailangan dapat ito ay pag-ibig sa Panginoon Diyos, yung ating dahilan kung bakit tayo magsisimba.
Paano naman kung late tayo dumating ng church? Pag-ibig pa ba yun sa Diyos? O dahil lang sa pagsunod dahil Sabado? Paano naman pag nasa loob ka na ng church? Hunta dito, hunta doon sa katabi, kaliwat kanan. Sa halip na nakinig sa pastor. Pag-ibig pa ba yun sa Diyos? O basta lang nasa loob ka ng simbahan? Paano naman kung ikaw ay nasa labas lang ng simbahan? Ayaw pumasok sa loob, palakad-lakad doon. At least nasa simbahan ka, sabi mo. Yun ba may pag-ibig sa Diyos? O nagpunta ka lang doon dahil sa Sabat, dahil kailangan magpunta? Paano naman kung nasa loob ka na ng church, nagka-cellphone ka pa, slide ng Facebook Reels, short video? Yung iba mga bata nag-games pa. Ito ba ay may pag-ibig sa Diyos? O dahil nagpunta ka lang doon dahil Sabat? Marami sa atin nagsasabi na, huwag kayong mag-work pag Sabado kasi hindi kayo nangingili ng araw ng Sabat. Kamusta naman tayo? Nasa loob tayo ng church, tayo ba nangingili ng Sabat, mga kapatid? May pag-ibig ba sa Panginoon? Yung ating pagpunta sa church, yan ang lesson na matindi sa umaga natin ngayon. Ano? Na ating muling dapat tingnan yung ating mga sarili. Ano po? Kung tayo ba ay tunay na may pag-ibig sa ating mga ginagawa. No? So yan ang ating lesson. Si Sir Dang de la Cruz, may pag-ibig, nagagawa mo ang lahat ng mabubuting bagay na may kagalakan. Praise the Lord. Ano? Pag nagagawa mo yung bagay na may kagalakan, natural daan, mapapatunayan mo na may pag-ibig. Nagawa mong magsimba ng may kagalakan, hindi ka na pinipilit magsimba ng iyong nanay o sa mga kabataan to. Nagagawa mong bumangon ng maaga para makadating na maaga sa church. Masaya ka pumunta sa church, may pag-ibig yan. Ano? Nagagawa mong tumanggap ng anumang part dahil mayroon kang pag-ibig. May pag-ibig ka. Ano po? Hindi napipilitan lang. So yan na ating lesson sa mga na ito. Punong-puno ng pag-ibig. Tayo manalangin mga kapatid na ang ating buhay ay ating maisaayos habang may oras pa na hindi tayo gumagawa o ma-action dahil ito ay tungkulin lamang natin. Bagkus uma-action tayo dahil may pag-ibig tayo sa Panginoon. Ma'am Nora, sabi niya, salamat sa Panginoon. Inalis na po ng neuro ang NGT kay Leonard. Wow, praise the Lord. Nakakalunok na po siya. Mabuti at maganda na memory. Wow, praise the Lord po. Nasagot na po ng maayos ang lahat ng mga tanong. Wow, kamusta po yung kanyang pananalita? Malinaw po ba? Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Praise the Lord. Very good news po yan. Ano? Panalangin ko po masundo namin siya para makauwi dito pagkatapos ng aming camp retreat sa June 6, 7, 8. Sige po, panalangin natin si Brother Leonard na patuloy na ang kanyang mabilis na recovery ay kanyang maranasan. Ano po? So yan, yan ay second chance para kay Leonard. Ano? Maganda yan, Ma'am Nora. Walang nagkaroon ng second chance. Pinilit kong mas gawin yung mas tama. Mas pinilit kong piliin ng Panginoon. Dahil yung second chance, wala nang ulit second chance. Isa lang yung second chance. Yung third chance, medyo too much na yun. Ano? Second chance na yung pinaka dapat mong pasalamatan. Yung third chance, too much na po. So ayan, tayo manalangin. 30 seconds tayong silent prayer and then itutuloy ko po. Hindi ko alam bakit kulay pula ito, pero okay lang. Sige. More love to thee, O God. More love to thee. Praise the Lord. Salamat din po sa Panginoon. Unti-unti na rin naaalala ng apo ko ang mga nangyari. Wow, nakakaroon na rin ng memory siya. Ano nga pangalan nito? Pinagpepre natin na aksidente. Ano po? Nawala kasi yung listahan ko. Patype na lang po ulit yung pangalan. Sister name pa. Itong na-aksidente. Yung nawala ng memory. Sige po, patype po yung pangalan ni nung aksidente sa motor. Taga sa inyong lugar doon sa South. Yung pangalan nakalimutan ko. Pero anyway, naisama natin sa panalangin ito ng mga 2 beses yata. Nawala yung nilista kong pangalan. Kaya yan, napura ko. Hindi naasahan.
Sige po. Tayo manalangin mga kapatid. Let us pray. Silent prayer for 30 seconds. Yung tutuloy ko po. Ayun si Brother Kevin. Kapangalan pa nila Kevin dito sa amin. Sige po. Let us pray mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito na kami ay muli ninyong ginising, binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, at kami ay muling nakakunig po sa inyo. Salamat sa lesson na ito, nagtuturo sa amin patungkol sa aming mga ginagawang aksyon. Ay dapat ito ay may pag-ibig, sapagkat ito ay katumbas ng tunay na pagiging Kristiyano. Nawa, makita namin ang aming mga sarili, kung ano aming mga sitwasyon sa panahon na ngayon. Kung aming bang mga ginagawa ay kami ba'y nasisiyahan, kami ba'y napipilitan, ito ba'y ginagawa namin ng buong puso o dakilang Diyos, upang ito ay maging makabuluhan. Turuan niyo po kami na gawin ito ng may pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Salamat po sa inyong patnubay at gabay. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ng aming mga personal prayer request para sa mga commitment cards, sa mga pangalan, nais namin ilapit sa inyo. Inyo po itong dinggin, ipagkaloob ang aming panalangin dahil sa inyong kalooban at mga plano. Dalangin din po namin ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kasama namin na nalangin na may mga personal prayer request. Una-una si Leonard sa kanyang recovery. Ganyan din naman si Brother Kevin na yung na-aksidente na apo ni Sister Nympha Rivera. Patuloy nyo silang dalawa na bigyan ng second chance. Ipakita niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal. Pakita niyo po sa kanila ang kanilang purpose sa buhay. Pakita niyo po sa kanila kung paano magbabalik ng pasalamat sa inyo na may pag-ibig sa inyo at sa kapwa. O dakilang Diyos, dalawang tao na ito ay tunay na may alam namin na mas maganda ang inyong mga plano para sa kanila. Kaya aming niaalay ang aming mga sarili sa aming mga kasama na nanalangin ngayon. Ano man ang aming purpose sa buhay ay ipakita niyo po sa amin, o dakilang Diyos, upang kami maging mamuhay ng masaya at may kagalakan at kami ay mamuhay kasama ang aming Panginoong Jesus. Dalangin din namin na iba pang may prayer request. Ang sambahayan ni Ate Revy, patuloy niyo po siyang patatagin sa araw-araw kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, manugang, mga apo, ang gawain sa Leonardo Church, kapatiran dito, patuloy namang makatulong sa gawain. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, ang kanilang kalusugan, lalo na si Kuya Bobby, at ang kanilang mga anak sa malayo, si Buboy, si Tintin, ang kanilang mga apo, ang kanilang kabuhayan, o dakilang Diyos. Ganyan din si Sister Shirley Rosa Cinto, kasama ng kanyang mga personal prayer request para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din si Sir Wilma Fernandez, si Ma'am Nora, kasama na ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Nanay Nerissa, kasama na si Veronica, si Liwayway, si Romnick, si Brother Rinaldo Eusebio. Ganyan din si Sister Neneng at si Brother June. Samahan niyo po sila sa kanilang araw-araw na pumuhay. Maging sila man ay may mga personal prayer request.
Ngayon din ang sambahayan ni Sister Mary Ann Manalastas, anuman ang kanyang kalagayan at kahilingan sa mga sandali na ito, inyo po siyang dinggin, ipagkaloob sa kanya ang nararapat para sa kanya ayon sa inyong kalooban. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ni Sister Hana at ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang kasambahayan. Ang sambahayan din ni Ate Sally Sanchez kasama ng kanyang kalusugan at ang kanyang mga personal prayer request sa kanyang pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din ang sambahayan Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas, Sister Marlene Garcia at buong Peñaranda Church, Sister Teresita Dairet Reyes, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kahilingan para sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Si Sister Dang de la Cruz, kasama na yung kanyang graduating na anak, katakilan Diyos. Nawa, maging sapat ang kanilang mga kinikita para sa kanilang mga pangailangan at patuloy pa rin makapagtapat po sa inyo. Ganyan din ang sambayan ng Sister Gloria Balbito, kasama na yung prayer request niya para sa kanyang husband. Ganyan din kay sambayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaytan, Sister Ellen Alpindo, Sister Aurea Melihor, si Ma'am Femi kasama ng guys, parents, pupils, teachers, at ang kanilang mga pangailangan o dakilang Diyos. At nawa mas patuloy pang dumagdag ang mga enrollees, mas marami kaming mapagsilbihan mga bata at mga magulang. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Emelinda, si Brother Eliseo, yung mama nila at na nawawala hanggang ngayon na hindi pa nila nakikita. Si John Mark, si Joban, si Angela, gayon din si Sister Diding, Sister Helen, at iba pang mga kahilingan ni Sister Emelinda. Sama rin namin sa panalangin Sister Vicky Jimenez kasama ng kanyang personal prayer request. Sister Elizabeth Erese gayon din kasama ng kanyang anak na patuloy na nagpapagaling. Samahan niyo po siya, dakilang Diyos. At sama din namin sa panalangin na iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit dito sa aming prayer. Si Ate Mitch, Sister Percy Astigoy, gayon din si Sister Wilma Fernandez at ang iba pang mga kasama namin. Maraming salamat po Ama sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po sa inyo kung may nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po mga prayer warriors. Salamat sa mga sumusubaybay. Salamat sa mga nag-share. Salamat po sa mga patuloy na na-bless sa umaga na ito. At nawa, bukas tayo magsama-sama ulit tayo. Kasama natin si Jesus na muli magbabalik, makikinig ng Bible reading, magre-reflect, mga reflections, nakakatuwa mga reflections. Ano po? Tunay na tayo ay natututo araw-araw. At higit sa lahat, dapat pag tayo natuto, i-apply natin sa ating buhay. Ano po? I-apply natin sa ating buhay. At ngayon ay happy May-week sa inyo. At patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa umaga na ito. God bless po sa ating lahat. Ang oras 5:56, ang bilis ng oras. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.